Alright, so welcome back sa isa na namang episode ng ating Buhay Kabayan dito sa Japan. Sa likod natin ngayon is isang Pilipinong street performer dito sa Japan. At ngayong araw, isalamin natin ang istorya niya. Si Jude Pastor, isang Pilipino busker dito sa Japan na umani na ng million views sa social media. Standing by my window, waiting for your call. It seems I really miss you after all. Pero higit sa mga views at viral videos, mas nakakatuwang makita kung paano niya napapasaya yung mga tao gamit lang ang kanyang gitara at musika. Thank you so much. I mean, this May is mga Japanese na humihinto more than para I don't know what to makinig. say. May mga foreigners na napapangiti. At syempre, dinadala niya rin ang musika ng Pilipino dito sa Japan. Okay. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw. At may mga kababayan tayong mga OFW na kahit sandali nakakalimutan ng pagod sa trabaho habang nakikinig at nakikising along sa kanyang mga kanta. Pero sino nga ba si Jude bago siya naging viral? Paano siya napunta dito sa Japan? At paano nagsimula ang kanyang journey bilang isang busker? Ngayong araw, sasamahan natin siya mula sa pagpunta sa kanyang pwesto, pag-set up ng kanyang kagamitan, hanggang sa makilala natin ang kwento sa likod ng taong nagbibigay ng saya sa napakaraming tao sa pamamagitan ng musika. Hello everybody, this is Jude. I'm a Filipino busker here in Japan. Tagalog ba to? Ako ay isang busker nagmula sa planetang Philippines. Nandito tayo sa Ueno Park, Tokyo para nga i-meet ang isa sa nakilala nating Pilipino. Hello! Si kapatid. Jude Pastor. Hello everybody! Maraming salamat at Thank you. Salamat. tinanggap mo yung invitation ko sa'yo. Siyempre. So, hi sa mga followers ni Sir James. Ngayong araw, isasamahan natin siya kung ano yung ginagawa niya at syempre para malaman natin kung ano yung istorya ng buhay niya. Tara! Tara, let's go! So makikita natin, dala-dala niya. Ano tong kompletong set mo na to, brother? Ito yung maleta galing sa gobyerno. Ito yung mga equipments ko sa pagbabasking. So, audio equipments, yung mga guitar effects, lahat ng mga lahat ng kailangan ko for busking nandito lahat. So paano ba yung pwestuhan mo, brother? Hello. Dito at dito palagi or paiba-iba ka? Depende sa feel ko. Pero ang nakaganda dito sa Ueno Park kasi maraming mga spots eh. So depende na lang sa feel ko. Pero ngayon feel ko dito kasi malapit sa fish pond. Ano bang fish tawag pond. dyan? Hindi yata, parang River. Hindi, parang pond lake lang. Lake or ayan, something. so merong lake. So ibig sabihin, wala kang specific place kung saan ka lang talaga. Wala, kung saan lang talaga. Okay, so para di tayo masyado makaistorbo sa kanya, tatapusin niyo muna yung pagsiset up and start nating interview sa kanya.
almost done na si Jude sa pag-prepare ng kanyang mga equipment. So, pwede i-share mo muna sa amin ngayon kung ano Hello. itong mga dala-dala mo, brother. So guys, ito yung mga ginagamit ko for busking sa lahat ng mga gigs ko. Kahit saan ako pupunta, ito yung talaga yung mga dinadala ko. May 2 camera ako doon. May Okay. isang DJI Isa camera. Tapos may isa doon na mirrorless na camera. So, sa lahat ng mga nagtatanong, no? Maraming nagtatanong sa akin sino yung cameraman ko. So, yung Yeah. cameraman ko is ako lang. Naka-tripod lang lahat. Naka-tripod lang lahat, pero it's risky kasi walang nagbabantay. Pero mabuti naman at nasa Japan. Kasi yung Japan, very honest, very disiplinado yung mga tao. So, wala akong problema. Yung hangin na lang siguro, kailangan kaibiganin yung hangin. Kasi baka matumba, no? Oo, baka matumba. So, ganito yung mga setup ko. Dala ko ng speaker. Okay, may isang speaker isang doon. speaker, tapos ito yung mga audio. Dito ko in-input yung lahat ng audio sa gitara and sa mic. Ito yung pinaka-power mo. Yan yung power supply ko. Napaka-portable. Maliit lang siya, no? Maliit lang siya. Pero okay siya. Very powerful naman siya. Naglalast siya ng siguro mga 2 oras kung Tuloy-tuloy. Oh, yan. Siyempre, microphone. Microphone, wireless lahat. Yung mga ginagamit Wireless na ko. to, no? Para makakapaglakad ka. So, meron ko isang phone dito. Ito Ito yung is- phone holder ko. Kung ginagamit ko to pag may nag-request, pag nag-search ako ng lyrics kasi fun fact lang. Okay. Hindi alam ng karamihan na nagbabasking ako hindi para kumakanta lang, pero para i-exercise yung creativity ko sa performances. Which means, hindi scripted lahat yung mga kinakanta ko. Mostly talaga, I think 80% on the spot siya. Pero yun, and it really helped me as an artist to be more, ano ba yun? Parang creative, ayun. To be more creative. So, yan yung purpose ng phone. Okay, so start na siya ngayon mag-power. Kailangan niya na mag-soundcheck. Siyempre, i-check niya lahat tong mga equipments kung working ba lahat. Mga matrabaho, no? Pero, Dami, no? Kasi dito, meron pa siyang tablet. So, ito naman tablet na to para saan? para mag-control yung parang mixer ko. Yan yung console ko na nagko-control sa lahat ng audio. Na So, dito lumalabas sa mamomonitor speaker. mo siya lahat. Ito Ito yung pinaka-monitor mo. volume, ito yung parang controller. Kumbaga, Okay. Ang galing, no? Tapos wireless na siya. wireless lahat. So, parang ang pinaka-wire mo na lang, power na lang siya, no? Then yung connection, lahat wireless na. Yes, sir. Kaya, ang laki ng na-less ng mga wires sa mismong equipment niya. Unlike sa mga traditional talaga na setup, di ba? Yes. Let's sound check. So, Ano yung mga mean na chine-check mo dyan kapag nagsa-soundcheck ka? yung microphone, yung gitara, Okay. kasi magdedepende yung mix mo. Tinatawag siyang mix, parang tinitimpla mo siya. Okay. Kumbaga, para. Depende sa lugar kung saan ka. Kung nasa indoor ka, loob ka ng bahay, venue, Okay. So, magkaibang adjustment iba siya din ang depende sa adjustment. Pag environment mo. outdoor ka, iba din yung adjustment. Kasi, yun, yung sound kasi nagbabounce yan. So, yun, para mas madali siyang maintindihan, iba, every environment, iba-iba din yung timpla. So, before ako nag-start, nagsa-soundcheck ako ng mabilisan lang, just to make sure na kung anong naririnig ko dyan sa pwesto ko, same siya sa naririnig ng mga tao. Okay. Hello, sound test. 1, 2. So, ito, soundcheck muna tayo sa gitara. Iba kasi yung maririnig mo pag nandito ka and nandun ka sa harapan. So, Okay. mas maganda. Pinupuntahan mo rin yung part kung nasaan yung mga nanonood. So, nandun kasi yung pinaka-setup niya ngayon. Ayan. Ito na yan. Alright. So, yun. Natapos na lahat ng setup. Nakakapagod yung setup niya pa lang. Ibang klase. Lalo na ngayon, di ba? Pa-summer na kasi dito sa Japan. So, medyo pinawisan na tayo. Ako, nagka-camera-camera lang, ha. Pero, yun. Pagkakataon na natin ngayon para mas kilalanin si Jude Pastor. So, umpisahan natin kung paano ka nakarating dito sa Japan. At paano mo naisipan pumunta dito? Unang-una, salamat. No, salamat for inviting me. Sa pagpunta dito, syempre. Sa Japan, way back 3 years ago, yung family ko kasi nandito sa Japan yung mga kapatid ng papa ko. So, paano ako nakarating dito kasi yung papa ng lolo ko is Japanese. So, in other words, parang Japanese descendant ako. So meron siyang lahing Japanese, di ba? Medyo Yes, malayo lang, pero meron pa rin. So, kaya ako nandito. And, ayun, doon na nagsimula lahat. Nag-work ako dito. And then, napadpad sa kalsada. Pero di ba, 3 years ka na dito sa Japan. So, ibig sabihin, 3 years before, straight nasa Philippines ka lang. Pilipinas. First time ko sa abroad na nag-stay Dito sa Japan. So, ano yung nag-trigger na parang, ay, gusto ko mag-Japan? Although, syempre, noon pa man, alam mo nang may kamag-anak ka dito, di ba? Pero ano yung nag-push sa'yo na gusto ko na pumunta ng Japan?
Ano yung pinunta mo dito talaga? To be honest, hindi ko din alam eh. Hindi mo alam? Kasi yung mga nandito kasi yung mostly nandito sila lahat ng family. Okay. So parang siguro experience. Trabaho, and wala akong idea kung anong trabaho dito, anong magiging trabaho ko. Sa Pilipinas kasi I'm an IT. Okay. Yun yung trabaho ko doon. Tapos pagdating ko dito, purely parang back from scratch talaga. So siguro hindi ako nag-imagine, hindi ko na in-expect na magtatagal ako dito actually. So Bigla mo lang naisipan na, sige, magja-Japan ako, ganun. Pero wala ka pa talagang clear na path na kung ano tong ginagawa mo ngayon? Wala Nakita sa mo na isip to, ko wala yung pa? busking, yung street performance, wala talaga, brother. Hindi ko alam yan eh. Nakikita ko lang sa social media. Okay. So wala, completely wala. So pumunta ako dito, nagtrabaho ako. Tapos parang go with the flow. Okay. Kasi sa back from the Philippines, nag-music na talaga ako, no. So parang siguro na I feel stagnant na siguro sa status ko doon eh, na gusto ko naman sigurong mapaiba yung environment ko ba, baka kung sakaling mag-change yung perspective ko sa about ano yung gusto kong maging sa In future. in Pero the future. yan, nung pupunta ka dito, hindi mo pa alam na ito yung gagawin hindi mo, talaga. no? Hindi So, talaga. ang question ko ngayon is, paano nag-umpisa itong ginagawa mo ngayon na pag-perform dito sa mga streets sa Japan? Especially kasi, actually, ikaw lang yung kilala ko na gumagawa nito na Filipino. Never pa ako nakakita. Ewan ko lang kasi doon sa lugar namin, merong mga nag-street performer, pero wala pa ako nakitang Filipino. And sa social media, parang ikaw pa lang talaga ang nakikita akong gumagawa nito sa Japan. So, paano nag-umpisa to? Nag-umpisa siya kasi alam mo na buhay ng Japan. At that time, di ko alam kung ano talagang buhay OFW sa Japan. Kasi lumaki ako na mga tita ko galing ng Japan. Okay. Pag uwi, party-party, bigay ng pera. Very generous talaga lahat ng mga Parang nakasanayan family na ko. sa atin yun Oo, di sa ba? Filipino, di Basta ba? galing kang Japan, pag uwi ng Pinas. OFW ka, pag uwi ng Pinas, parang hari ka eh. So, yung sa thinking ko before na Japan ako, makakapag-ipon ako, parang ganun, mga typical talaga na mga rason. Paano ako napunta sa pagbabasking? Very interesting question actually. It's also personal din siya sa akin kasi ever since bata pa lang ako, music na lang yung gusto ko. Hindi ako nag-aral para gusto kong maging astronaut, gusto kong maging seaman, ganun. Hindi. Talaga nasa Parang music ka na. music talaga pero wala akong purpose, wala akong direction. Okay. Gusto ko lang mag-play ng Kumanta. music, kumanta. Pero some part of me, syempre sa lahat ng mga musikero, ganun din talaga yung parang initial talaga na dream, no? Pero ayun, pag trabaho ko dito sa Japan, nagsimula ako sa isang factory. Okay. First time ko manual labor. So, nag-workout ako sa Pilipinas pero hindi pa lang. Kahit nag-workout ka sa Pilipinas, Iba yung bigat ng trabaho dito. iba talaga yung bigat and trabaho sa Japan. And I'm very, very thankful, no, na nakapag-experience ako isang taon. Okay. Parang factory. Manual labor, car parts, mga piyesa na sasakyan, anong tawag yung baritori, ganun ko lahat. Long story short, parang hindi na gumagana yung utak ko. Kasi sa trabaho, para sa kaalaman ng mga tao dyan, lalo na sa Pilipinas, sa trabaho dito sa Japan or kahit saan man na country, yung 8 hours, 9 hours, starter pa lang yan. Base experience ko ha. Kasi ako, more than 10 hours eh. Isang beses lang sa isang linggo, makapag rest day. Minsan, Saturday, may yasumi naman yan. So, may rest day naman. Pero pag busy, yun na. Parang, nag-a-ask naman sila kung pwede ba. Pero yun nga, mentalidad ng Pinoy, hardworking tayo dito, dapat tayo kumayod. Tsaka sa ibang tao talaga, mas gusto nila yan kasi parang extra income mo na yan eh. Na papasukin ka ng Sabado. Yes. Or extra day sa'yo. So malaking impact na yun sa sasahurin mo. Yes, totoo. Pagkatapos nun, isang araw, pumunta ako sa Kaisha, work na ako. Ito, story to, totoo to. Okay. Glenn yung pangalan niya. May isang workmate ako na Filipino din. Lately lang nila nalaman na singer ako. Pero doon na panahon na yun, kasi hindi ako nagsasabi, ay, magaling ako or Wala ka gitara pa sa ako. social media mo noon. Since hindi mo pa ito na-start, diba? Pero may dito. mga videos ka na kumakanta ka na. Yes, meron mga na. gigs, Pero mga low-key ganun. kasi ako sa mga trabaho kasi trabaho is trabaho lang. Okay. Ayoko nang makikisalamuha talaga ng sobra. Pero yung panahon na yun, isang araw, punta ako sa Kaisha, parang doon ko talaga na-realize na bakit parang robot na ako. Noon na time na yun, may isang workmate ako, sabi niya sa akin, pag break time, sabi niya sa akin, Jude, bakit ka nandito? Yun na yung isang wake-up call ko. So sabi ko sa sarili ko na, ano kaya isasagot ko? Yun lang yung sinabi niya. Hindi ako pa nakapagsagot agad. Pero so sana naalala ko lang, pagdating ko ng bahay, yun yung iniisip ko, bakit ako din? So parang kinwestiyon mo na rin yung bakit ka nandun sa trabaho na yun? Yes. Confusing siya in a way kasi yung tinitibok ng puso ko. Grabe. Music talaga. Hindi ko na siya nagagawa. So, dahil sa sakit sa kamay, yun bro, yung pinakamasakit pa, hindi ko na mahawakan yung gitara ko. Dahil
sa pagtatrabaho mo? Gamit na gamit na yung kamay? Sobra. Hindi na ako pagdating sa bahay, sobrang pagod. Okay. And inisip ko yan overnight. Kinabukasan, medyo okay na yung utak ko. Na-realize ko na, kung siya nasa sitwasyon ko, siguro wala din siya dun. So, parang minaliit ko yung sarili ko na, bata ako nandito. Kung siya lang may talent, for sure, wala siya dito. So, parang yun na yung isa sa wake-up call ko. Okay. Doon, nag-start ako, lumabas ako, dinala ko yung gitara ko, bumili ako ng isang speaker. Wala, Ayun, sako din. talagang mula ka sa... Bili. Wala talaga. Dito mo lahat binili. Dito lahat binili isa-isa, speaker, tapos doon ako nag-busking. Okay. Gusto ko lang talagang kumanta, bro. Masakit pa yung kamay ko eh. Isa yung initial na wake-up call, sa pinaka-wake up call ko talaga, first time busking ko, sa Okay. Kanayama, sa Nagoya yan. So, ito yung first time December yan. experience mo. First time. Busking. So, yan. Itatanong ko sana yun pero sakto First na. time yan, sa Kanayama, sa Nagoya. Okay. First time ko, may speaker Okay. lang ako. Super, very basic pa lang, kanta ako doon. Dalawang Okay. oras ako, Kanayama. I think it's 7 p.m. na, tapos ako 9 p.m. Sa last 2 songs ko, sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Parang nagsasayang lang ako ng oras, walang humihinto, walang Okay. tao. May tao, pero hindi sila humihinto. So, para lang akong langaw. And then, kinanta ko yung dalawang kanta. Second to the last song ko, may isang Japanese. Okay. May video pa ako ngayon, bro. Pwede ko siyang i-send sa'yo. Papakita natin dyan. Yes, may isang Japanese. Galing siya sa traffic light sa harapan. Tapos papunta siya. Kinanta ko nun is Let It Be by the Beatles. And then Backstreet Boys, I Want It That Way. Sa video na yon, Backstreet Boys yung nakuha kinanta ko. I Want It That Way. Ganun siya. Lakad siya, bro. Ganun ako. So nakita ko siya. Napansin agad siya yung pinakauna eh. Tapos naka-white siya eh. Ganun siya, lakad siya. So, narinig niya ako kasi malakas yung speaker ko. You are my fire. Tapos ganun siya. Tapos gumaganon siya, bro. Yung Gumanon siya. galawan ng ano. Galawan ng Backstreet Boys, di ba? Ganun, di ba? Alam niya. So, alam ko, solid to ah. Tapos umano siya, tell me why. Dun, kumanta siya. Tapos, hindi ko alam, sa kalaman ng mga tao, yung mga Japanese, Para sa hindi masyado familiar. pamilyar. Yung Japanese kasi, mahihain sila. Lalo na pag public, hindi sila nagsigawan. Totoo yan. So, na-shock talaga ako kasi siya sumisigaw na, wee! Gaganon siya sa Talagang harapan ko. nagpa-vibe talaga siya. Oo, dun sa- nagpa-vibe siya. Yun na time na yun, I feel seen. I feel seen for isang taon na nakukulong yung utak ko. Pinipigilan ko yung bro, pinakasakit bro. Munti ko nang makalimutan na singer, musician pala ako Talaga? dahil sa trabaho. So, yun na time na yun, bumalik lahat bro. Promise, nanibutan ako. Oh, pero napakalaking bagay na merong lumitaw na isang ganun sa first day mo siyang ginawa. Verse pay, Napakalaking bagay nun. siya lang isa talaga sa lahat ng mga taong hindi pa yun bro, wala pa yun. Let It Be pagkatapos nun. Long story short, pagkatapos kong kumanta, nag-pack up ko. Tapos para siyang half Pinoy ata siya or may cousin siya na Pilipino. Hindi siya marunong mag-English ng konti lang, tapos hindi siya marunong mag-Tagalog. So Okay. nag-English lang ako, wala akong alam eh. Hindi ako makapag-Japanese. So sabi niya sa akin, eto na lang i-simplify ko na. Sabi niya sa akin na, when is your next show? Okay. Show ha. So, gusto- For me, iba kasi yung dating ng show sa akin yung panahon na yun, ay parang concert. Mm. So, sa mata niya, concert pala yung naramdaman niya. Mm. Yun yung interpretation sa Talagang akin. performer ang dating sa kanya. Performer, hindi yung parang nanlilimos sa gilid. Totoo. Tapos, hindi ko siya narinig ng maayos eh. Inulit niya, tapos sabi niya, when is your next show? I will watch. Doon na pinaka awakening ko na talaga na Eto na, tuloy-tuloyin ko na to. na-realize ko bro na kasi marami tayong music can be very very inspiring in different ways, like for example Bruno Mars, na concert si Bruno Mars, yung mga tao pumupunta doon dahil kilala na sila, idol nila si Bruno Mars. Ganun yung beliefs ko before, ganun yung perspective ko about music, how to inspire people, diba? Yung mga idol natin. Pero sa busking, iba siya. Okay. Kasi for me, doon na-shock ako. Kasi for me, hindi niya ako kilala. Hindi ko siya kilala. Wala akong pakialam sa kanya. Nung nandun pa siya, wala siyang pakialam sa akin. At some point, na-connect kaming dalawa dahil sa music. And I think, doon na nag-iba yung perspective ko about music. And doon nagsimula yung busking journey ko. One person at a time. Kinukwento ko to lagi sa mga kasama ko na di ko talaga malilimutan pag nakita ko talaga siya 100%. Doon ko na-realize yung power of music. Parang hindi kasi ako ganyan mag-isip eh. Ngayon para na akong pastor yung apelido ako, no? Pero hindi ako pastor. Para akong isang preacher, the way I share my story. Kasi iba talaga yung dating sa akin na panahon na yun. So every time na meron ka nakikitang tao na na-appreciate yung ginagawa, parang mayroong fulfillment talaga sa'yo. Yes. Doon na yung parang wake up call ko, how to be grateful. To be grateful sa mga maliliit na bagay. Sa panahon ngayon, scroll lang tayo ng scroll. Ako guilty ako. Minsan hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Minsan hindi na tayo marunong magpasalamat sa mga magulang natin, sa mga friends natin na sinamahan tayo. Maliit na bagay.
nakakalimutan natin. Yung busking, yung time na yun, dun ko na-realize na how to be grateful. Kasi kung wala mang nakikinig sa'yo, mayroong isang tao talaga yan. So, dun na yung parang step by step na ginawa ko. Tapos isang tao, tapos dalawa, tapos na-enjoy ko na siya. Kasi hindi lang siya, it's more about sharing stories. So marami din ako mga stories off-cam, pero nirerespeto ko yung privacy nila. Pero kung pwede pa lang sana. Naipakita Pero mo lahat. yun yung hinugot ko yung motivation ko kasi I want to know more people. And then, alam mo naman sa Japan, maraming depressed. I don't know, but yun yung alam ko. So parang kumbaga, wow, solid ng purpose na to ha. Parang may purpose yung music ko. Ano, may na-encounter ka na talagang mataasing emotion ng nanonood sa'yo? Yes, bro. Paanong eksena? Paano I don't know how, bro, kasi mismo ako, it's too good to be true. Na, for example lang, recently dito, this part, nagbasking ako, may isang babae. Pagkatapos kong basking, na-approach siya sa akin, tapos umiyak siya. I don't know her reason, pero may picture ako nun. And everything that I do is not scripted. Di ko alam, bro. Up until now, di ko talaga alam. Talagang pumasok All I know is what I'm doing can give impact to a lot of people or maybe isang tao. Meron ka bang isang experience na parang sobrang nahirapan ka or na-experience mo na hindi maganda habang ginagawa to? Masasabi ko, bro, lahat ng napagdaanan ko sa loob ng tatlong taon, challenging siya, bro. Pero at the same time, ayun nga grateful pa rin yung puso ko, bro. Hindi ko siya masasabi na di ko siya gusto. Maraming challenges. Okay. Siguro natutulog sa station. Isa din yan. Kasi nasarahan ka ng Nasarahan ng train. Okay. Station, nasita ng mga polis ilang beses na. Naulanan, tapos may equipments ko, bro. Super pressure na kinakabahan ako kasi wala na akong magagamit kung maulan na. Isa din yan. Tapos usually mag-isa ka? Mag-isa ako. Wala ka talagang From kasama? the start. Ah, Mag-isa okay. ako. Dito ko natutunan sa Japan, bro Parang, yun yung recent ko pinost na nandito ako sa Japan para maghanap ng opportunity pero yung resilience yung parang natutunan. Tinuturo ng Japan sa akin. Which is very, very helpful. Na kahit anumang pagsubok sa buhay, basta hindi ka lang susuko, may palalagyan ka. Okay, so parang tinitake mo yung iba na hindi mo masyado magandang experiences, parang challenges lang siya na Oo, bro, pinagdaan. kailangan At natin syempre, yan. part siya kung nasaan ka ngayon. Kailangan yan. Yung mindset ko, yan yung palagi kong iniisip na kung ano ba yung mga masamang mangyayari, kailangan ko to para bukas. Tapos may time ba in the middle na parang, syempre, nung una, natural lang na may struggle ka, mag-uumpisa ka pa lang no? So, sa kalagitnaan ng pagbabasking mo, umabot ka ba na parang nag-alinlangan ka na itutuloy ko pa ba to? Or yung parang gusto mo na mag-stop? May nangyari na bang gano'n? Marami, bro. Ilang beses. Pero pag mahal mo talaga yung ginagawa mo, bro, parang bumabalik talaga siya. Lahat naman siguro ng mga aspeto sa ibang craft, mapapagod talaga tayo. Kaya importante talaga ang pahinga, Okay. may balance. Yun yung recently natutunan ko kasi short story lang. Okay. Fun fact lang, naoperahan ako dito sa hernia. Hernia siya, so kakabit-bit ko na mabigat. Ganun. Yan yung kita mo kanina, bro, binibit-bit ko yan. Mabigat ba talaga to? Mabigat siya, bro. Okay. Wala akong idea kasi sa weight na itong mga dala-dala. Mabigat siya, bro. Tapos, pag humahabol ako ng train, hindi na kailangan mag-stairs, hindi na ako makakapag-elevator kasi walang elevator sa lahat ng mga exit. Hagda ka talaga, buhat. Buhat talaga, bro. Doon na nag-develop ang hernia ko, tapos noperahan ako last month. Tapos Okay. ngayon lang ako nakapag-basking. Okay. Na-stop ka pala sa Na-stop. paggawa. Tapos balikan ko lang, yung nakwento mo kanina na parang sinisita ka ng mga polis, ganito, ganyan. So, sa pagbabasking or street performance, ano ba yan? Kailangan ba meron kang permit? Kasi sobrang dami ka nakikita dito sa Japan yan, sa mga station, makakita ka So, ano ba yan? Meron bang permit? Or paano yung ginagawa? Very, very interesting questions. Marami din, bro, na nagtatanong sa akin yan kung may permit ba. Ako, honestly, may alam ako na may mga cities na may permit. Okay. Pero, eto na lang, may story na lang ako na pumunta ako ng Shinjuku, first time ko doon. Kasi first time ako sa malaking city, pumunta ako sa City Hall. Okay. Sabi ng police sa akin, doon sa station na, doon ka kumuha ng permit sa City Hall. Pumunta talaga ako sa City Hall. Tapos, long story short, sinabi ng admin doon na may ganun pala. So, Okay. So, parang bago sa kanila. Wala parang pang bago, hindi. nag-apply ng In other permit. words, walang permit. Okay. Walang permit doon kasi yung nakasanayan nila, yung street performance is street performance. Hindi siya business. Okay. Street performance is street. Pero Parang sa vendor location ka na lang. yon, meron ng mga Maraming Ano? Japanese. Okay. Matagal na nagbobasking. So, to answer your question, medyo mahirap kasi may mga cities din kasi like Takasaki, Okay. may stage sila for street performance. okay. So, So, may designated area Yes. para sa street Meron din, performance. may iba na tinotolerate nila yung pagbabasking. Ito, iba naman. Police. Sabi ng Okay. police.
intimidate, parang ini-interrogate nila ako dun sa Nagoya yun sa Okay. Nagoya Station Harap ako sa isang luxury na Rolex ata yun Tapos may nagreklamo sa akin. Tapos pumunta sila. Nag-usap kami, tinakot nila ako, nag-usap kami sa isang police na nag-English. Sabi ko, do you like music? Do you love music? Kasi pa ako confused na ako frustrated na ako noon kasi kakarating ko lang, sinita ako. Pero respectfully, sinabi ko sa kanya, do you love music? Sabi niya sa akin, brother, I really do love music, but we are just doing our job. So sabi niya din sa akin na to be frankly honest with you, we don't actually care kung kakanta kayo dyan. Yung sa amin lang, may tatawag sa kanila Okay. and magrereklamo ang ingay. O maybe because may tatawag sa kanila, may isang gwapo dito sa harapan namin. May tatawag. So, mga ganun naman. So far, ganun yung experiences ko. And may isa din. Grabe, dami kong sinasabi, bro. Maganda yan. Kasi marami sila matututunan sa storya. Kasi for sure, meron ding ibang Pilipino dito na gustong subukan tong ginagawa mo. At least, matututo sila sa ilan sa mga pinagdaanan mo. Yes. May isang kaibigan ako saying, sa environment ng busker, ganyan talaga yung environment ng busker. Masisita ka talaga. Okay. And the beauty about being a busker is you're always walking into the unknown. And that's the beauty of life. You are a certified busker kapag nasita ka na. Ganun. So parang kumbaga hindi pa ka nasita, hindi ka pa busker. Okay. Kasi it's about resilience. Yun, di ba? Sinabi ko kanina, busking is teaching me how to be grateful and to be resilient, na hindi susuko. And at the same time, alam mo naman sa Japan, as long as you're respecting the people around you, no? Their law enforcement, wala namang problema Wala akong inapakan na tao. I just want to inspire people, most especially Japanese people, like the first Japanese guy who stopped sa pinakaunang busking ko, who changed my view about music. Yan yung purpose ko, bro. Bali, sa nakukuha ko sa sinabi mo, ilang beses may time na na-interrogate ka, na sita ka. Pero basically, wala talagang law na pag nag-busking ka dito is pwede kang hulihin, magkakaroon ka ng penalty or something. Wala ganon ka na experience. To be honest, wala akong alam. Okay. May mga warnings sila. May experiences ako na warning tapos kinuha ng ID para ilista lang. Pero so far naman, matagal na ako nagbabasking dito, bro. Wala naman akong problema na makukulong ka. Ganun. Kasi I love Japan so much. I really respect everyone here. Lalo sa mga ganitong park, marami din namang ibang tao dito na halimbawa kasi marami kang hindi magagawa sa bahay mo dito sa Japan, di ba? Kasi syempre respect sa paligid mo. Once na naingayan sa iyo yung kapitbahay mo is tatawag ng pulis. Hindi ka na mahulihin pero sisitahin ka. Pulis yung kakatok sa pinto mo. So normally sa mga ganitong park katulad kung nasaan kami, dito nila ginagawa yung hindi nila magawa sa bahay. For example, yung mga nagpa-practice ng instrument, marami kang makikita dito yung mga nag-saxophone. Basta yung hindi kasi sila makapag-practice sa bahay nila. Even Japanese are busking. Since Marami. Talaga marami. Marami talaga. Malamang marami sa inyo ang familiar na rin yan at nakakita na talaga sa personal. No? Usually pa nga sa mga station sila di ba? Doon na talaga maraming tao. And it's making our world a better place. I would say na it's making Japan a little bit more, maganda na yung Japan, pero a little bit more surprising, interesting, and beautiful. So ngayon, ang pinagkakabalahan mo is dito ka na talaga, sa music na, yung kabuhayan mo sa ngayon. Right now, yes, I'm full-time musician. Yung pagbabasking ko lang is same pa rin yung purpose ko, bro. From the start is to get out there, inspire people. I know it's cliche na siya, sobrang cliche na. Yung nararamdaman ko, bro, I just want to see same guy, yung white t-shirt guy. I just want to meet people good heart para sa kanya. Tsaka sobrang nakakatuwa yun kasi na-appreciate ng ibang tao kung ano man yung gustong-gusto mong ginagawa. Sa dami ng videos ko, marami akong mga stories doon na showing how music is very, very powerful. Yung impact na nabibigay mo sa kanila, it's very, very fulfilling. Tsaka connection. Napaka-successful yung feeling ko, bro. 2 tao, 3 tao, 1 tao, kahit 1 tao lang dyan. Masayang-masaya na ako, bro. Hindi ko yan na-feel before sa Pilipinas. Gusto ko in grande. Gusto ko nasa stage. Gusto ako yung main act, mga ganun. Pero pagdating ko dito sa Japan, nakilala ko ang pagbabasking. Nag-iba yung big grateful. Okay. So nagigets ko na yung point mo na parang dito kasi sa ginagawa mo ngayon, parang nagkakaroon kang personal connection mismo. Yes, connection. Dito. No, sa Exactly. kausap mo. Kasi syempre iba siya sa online na pinapanood ka lang online, nagko-comment,
Pero iba yung feeling na eto nasa harap mo. Tapos Surprising, very surprising bro kasi tayo, alam ko marami ka na-inspire na tao. Pero kahit sa social media mo lang makikita nila yung mga ginagawa natin. And parang mamomotivate din sila na gumawa din sa anong gusto nilang gawin. It's a very fulfilling din. Nag-branch out na from busking dito sa streets. Okay. And then lately ko na-realize na, hala, bakit nag-viral yung first video ko? Tapos marami nang nag-thank you, marami nang nag-message. So it's very, very overwhelming na fulfilling talaga. Marami kang na-touch na mga buhay ng tao na hindi mo sinasadya. yung katulad sa situation mo, anong may advice mo sa ibang tao na gusto nilang i-pursue yung music? Ang may advice ko lang is, siguro very cliche din, magtiwala ka lang sa sarili mo. You are the only person who knows your value. When I was starting music, gusto ko under ako ng label. Gusto mo talaga yung mainstream. Parang Mainstream. Ganun. For me, ganun yung success eh. Pero hindi pala, bro. Pagdating ko dito, again, like I said earlier, parang I create my reality, bro. So, nakita mo dito, marami akong dala. Sa pagbata ko, bro, iniisip ko nandun ako sa malaking stage. May crew ako, may PA ako. Ngayon, bro, ginawa ko siya, pero ako lang mag-isa. And it's very fulfilling. Parang finifeed ko din yung inner child ko. What I'm trying to say is, kaya mong gawin lahat eh, kahit ikaw lang mag-isa. Hindi man to stage na pinapangarap ko. Pero ito yung binigay ng Diyos na mas malaki pa. Mas malaki pa siya hindi siya physically malaki. Pero Yung malaki impact siya sa'yo mismo. Sa impact sa'yo, sa ibang tao. And mas malaki siya in a way na kaya mong gawin. Stage na pinapangarap mo kahit saan ka pupunta. Sa sitwasyon mo ngayon, bali, taliwas talaga siya sa nakikita mo or sa nabivisual mo nung bata ka. Then habang tumatagal, habang pinapagpatuloy niya yung pagkanta sa music, doon mo natagpuan na parang eto pala talaga yung gusto mo gawin. Yes. Ganun na nangyari. No matter kahit saan man, kahit anong stage man, I'm still doing the same thing. Kahit busking or hindi. Pero busking is my foundation kasi doon ko na nakikita yung genuine ng mga tao na hindi ako kilala, hindi ko sila kilala. And that's the beauty of music and the adventure na you're stepping into the unknown. Then syempre, bukod dito sa pagbabasking na ginagawa mo, is pupunta ka rin sa mga event, invitation, i-invite ka sa ganyan. Syempre, ito na yung ginagawa mo as a full-time ngayon. Yes. Tama. So, yung ilan sa mga tao, kung meron man nanonood na ito na interesado rin na kumontak kay Jude Pastor, is lahat ng social media niya is ilalagay ko dyan sa description box. So, Description mag-message lang kayo diretso sa kanya. Salamat. Basta kung gusto niyo ng business sa kanya. Yes. Reach me out sa Instagram. Lahat ng social media kahit ano man. I'll try my best to respond kasi ako lang din mag-isa eh. Lahat. So, Pati hanggang social media. oo. Alright, so bago natin tapusin tong video na to, ano yung ilan sa mga last na gusto mong sabihin sa kanila? Sa katulad ko, sa mga lahat ng mga aspiring, no, sa mga kahit nagsusolo, eto, siguro yung naisip ko lang ngayon is, you create your own reality. Sa lahat ng mga nakikinig dyan, hindi nyo kailangan ng anuman. Kayo yung nag-create ng opportunity sa sarili nyo. Diyan magsisimula lahat. So, good luck sa lahat ng, I hope to see you soon. Baka makapunta kayo dito sa Japan. Paano nila malalaman kung saan ka nagpe-perform? Ayun, that's the mystery. Yan. Nagpo-post ako sa my story, sa mga stories, sa lahat ng social media. Okay. Pupunta ako dyan. Isa din kasi, medyo risky din kasi, brother, pag nag-schedule ako ng busking. Kasi yung busking is very unpredictable. No? It's a very Kaya kung unknown. halimbawa paalisin ka doon or Oo. Tapos may bawal pumunta, pala. let's say, galing ng Pilipinas. Ito, exaggerate na to. Galing ng Pilipinas, pumunta dito. Tapos umulan. Nag-my day na lang ako para real time talaga. Okay, so yon malinaw sa mga social media account niya, especially Instagram, is nag-update ka ng real-time location kung nasaan siya ngayon, parang gano'n na lang. So hindi, tama yung sinabi niya, hindi natin mape-predict since outside to. Hindi natin alam kung ano yung weather or syempre yung sitwasyon ng environment. Pero yon, follow niyo siya sa mga social media account niya. And yon, dito ko na siguro tatapusin tong video na to. Medyo marami na kami napagkwentuhan at syempre kailangan niya pa ng oras para dito. At nagpapasalamat talaga ako, brother. Thank you, Sir at James. nagbigay ka ng oras. Maraming Kasi inistorbo ko siya dito ngayon sa ginagawa niya. And kung isa ka rin sa Pilipino na gusto mag-share ng istorya niya dito sa channel natin, is maaari niyo akong i-message sa mga social media account ko sa Instagram. Nandiyan lahat ng mga links sa description box. So maraming salamat sa panonood at kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye. Bye.